Para bang, Mm. gano'n na lang kasimple 'yun. Katulad ng binabanggit natin, hindi man lang, nagtangka ang BIR para ito ay, tingnan muli. Mm. Ito ay kanilang imbestigahan, masusing tingnan kung ano ang nasa likod ng mga bagay nito. Para bang ang gagawin ba nila ay babaliwalain na lang ang nakita naming, mga paglabag at ito nga ang, kinasangkutan kung bakit hindi na sila nagkaroon ng panibagong prangkisa. Ibig sabihin Oo. tatanggi na lamang ba tayo? Hindi man lang nila titingnan muli ito, hindi nila bibigyan ito ng, kaukulang pansin Mhm. para makita natin kung gaano at gaano kalaki, kalawak ang pagkakamali at paglabag na ginawa. Hindi ba sila papatawan ng kaukulang parusa rito? At Mhm. pagkatapos sasabihin na lang basta, "Okey, mag-a-apply uli kami ng prangkisa." Gano'n ba yung tanong diyan? Papayagan mo bang mag-apply na lang ng prangkisa ang isang hindi nabigyan ng prangkisa sa dami ng paglabag? Hindi ba dapat ang una muna nilang tingnan ay ayusin lahat ng paglabag? Kinakailangan bayarin ang dapat na bayaran, ayusin Oo. ayusin, 'pag malinis ng kanilang record at saka pa lang sila puwedeng mag-apply. Bakit ang Mhm. nangyayari ngayon magkakalimutan na lang ba? Kung nabanggit niyo po kanina yung may kinalaman sa ABS-CBN, ako'y, napansin ko rin ano, sa mga social media, sa Facebook, sa YouTube, aba ay talaga namang matindi po ang kanilang, media campaign ngayon 'no, sa pamamagitan nga po ng social media na sila anya ay nagbabalik na at, muli na pong, makapaglilingkod, makakapagserbisyo daw po sa kanilang mga kapamilya. Pero kung sa pagbabalik nila kasi alam ko nung nagdinig po kayo sa Kongreso, sa Kamara, may mga dapat silang obligasyon na dapat bayaran. Una po sa Bureau of Internal Revenue, yung BIR ano, na sila ay gumamit nung kumpanya kung tawagin ay Big Dipper para mataguan po ano, yung mga taxes na dapat ay binabayaran nitong ABS-CBN kung Diyan alam mo naman yung, pagdinig namin, isa sa 6 na issues na malawakang dininig, ay opo. tinatawag nilang, questionable, irregular, if not, immoral tax evasion schemes na kung saan ay na-involve ang isang, wholly owned company, Mm. ABS-CBN na kung tawagin ay Big Dipper. Ayan. Mhm. So, sa aking pagdinig diyan ay talaga namang malinaw na lumitaw na ginamit yung tinatawag na corporate layering at saka yung abusive, ah, transfer pricing. Ang ibig sabihin ng, abusive transfer pricing diyan, ito ay isang manipulasyon sa pagitan ng dalawang, magkarelasyon na, ah, Kumpanya. kumpanya katulad Mhm. ng ABS-CBN at saka yung Big Dipper sapagkat sarili niyang pag-aari yung Big Dipper, eh. Mm. Paliliwanag natin mamaya kung bakit, kinakailangan magkaroon sila ng Big Dipper. Ano ang kaugnayan nito kung ang pag-uusapan ay yung pagtatago nila ng mga dapat bayarin na mga buwis sa ating, pamahalaan. Opo. Kasi sa dalawang, magkaugnay na negosyante, halimbawa ikaw diyan ay negosyante, Opo. meron na isang, kapwa mo negosyante. Yung ugnayan ninyo kung pag-uusapan ay yung pagbibilihan ng isang bagay o isang serbisyo ay nasasaad sa tinatawag nating fair market value. Aha, okey. Ibig sabihin ng fair market value diyan, ikaw ay willing na bilhin ang kanyang produkto o serbisyo. Ah, ikaw ay willing ka na ibenta yung Ayan. yung produkto mo o serbisyo mo do sa katrato mo at siya naman ay willing naman na bilhin sang-ayon do sa kagustuhan mo. Yun Mhm. yun ang fair and market, value. Pero kapagka ang pinag-uusapan ay gumawa kayo ng isang bagay para, ito tahasang, sinasabi na para dayain ang gobyerno, ito ay, tinatawag na transfer pricing. Mhm. Halimbawa diyan ng, ABS-CBN Hungary, meron silang isang, kumpanya, sa Europa na nakaestasyon sa Hungary. Binayaran ito ng ABS-CBN as parent company. Ito yung sa Quezon City. Opo. Binayaran ang serbisyo ng Big Dipper 1.37 billion pesos. Okey.
ito yung makikita mo dun sa 2017 financial statements ng mga kumpanyang ito. Ang revenue ng ABS-CBN Hungary is 1.37 billion. Ibig sabihin, ito ang binayad ng ABS-CBN sa kanya. Ano bang trabaho ng Big Dipper dyan? Kailangan may paliwanag natin, ang Big Dipper, ang trabaho niya lang ay mag-digitize, mag-report ng kanyang contents para ito ay maibenta ng ABS-CBN sa mga ibang platforms katulad ng Netflix, ng iTunes at saka yung Amazon. Alam mo ito, Jen? Opo. Kung tutuusin, yung serbisyo ng ABS-CBN Hungary ay mababayaran lamang o makukuha kung ito'y ginamit kung gumamit sila ng in-house, 150 million lamang dapat din. Hindi po aabot ng bilyon. Oo. Bayaran nila ng 137 billion. Okay. Ang excess ay 1.22 billion pesos. Ngayon ay tanong natin, bakit kinakailangang magbayad sila ng ganong kalaki? Kasi yung excess na 1.22 billion din, kapag ka ito'y inako na parang kita ng ABS-CBN as parent company, matcharge sila ng 30%. Malaking buwiso yun, nababayaran. 30%. Mapapansin mo din na kahit yung ABS-CBN parent company, binayaran niya ang Big Dipper ng 838 million. 2017 ito din, pinag-uusapan natin ay 2017 year. Samantalang ang serbisyong ito ay makukuha nila kung gagamitin nila ay in-house, katulad ng ginagawa ng GMA7, 96 million lang. Sa mga tweet, yung excess na 742 million ay matcha-charge sa kanya na 30%. Hindi nila pwedeng gawin yon sapagkat kailangan itago nila yan. Sa mga tweet, ang nakatago dito ay yung dapat bayaran nila at 30%. Ngayon, din meron pa silang other companies, itong mga ABS-CBN na ito. Bayaran nila ang Big Dipper ng 469 million. Kung tutuusin, ang cost dapat yan ay 54 million pesos lang. Kung pag-uusapan ay yung pag-digitize o repurposing na gagawin nila in-house lang, katulad ng ginagawa ng ibang mga networks. Kapag sinuma mo ang kabuuan na kinita ng Big Dipper dyan sa tatlong sources, ito yung ABS-CBN Hungary, ABS-CBN Parent Company, at saka yung iba't iba pang mga kumpanya ng ABS-CBN. Ang kinita ng Big Dipper is 2.7 billion pesos. Opo. Ngayon, bakit nila ibinayad sa Big Dipper? Sapagkat kinakailangan nilang ma-save yung babayaran nila na 30% sa BIR. Kaya ang makukwenta natin na hindi nila binayaran 2017 ay nagkakalaga ng 713.4 million pesos. 2017 lang ito, Jen. Ito ay nakitago nila sa pamamagitan ng transfer pricing na pinag-uusapan natin. Babayaran nila yung Big Dipper ng pagkalaki-laking halaga para matago nilang dapat nilang bayaran sa BIR. Katulad ng halimbawa ng ABS-CBN parent company, nag-declare siya ng loss of operation in 2017. Bakit nangyari yun? Paano binayaran niya ng 838 million ng Big Dipper samantalang ang presyo lang na dapat bayaran, 96 million lang. So kailangan i-declare yung net loss para wag siyang magbayad ng 30% kung yun ay hindi niya binayad sa Big Dipper. Ang tanong, bakit kinakailangan sa Big Dipper lahat, ibuhos lahat ang kinikita? Tama, bakit doon lahat ng mother company bumibili? Dahil ang Big Dipper, ang kanyang binabayaran lang na rentas ay 5% lamang sapagkat dito ay pinilit nila na i-rehistro sa PESA. Sa PESA, yun. Itong Big Dipper dyan ay hindi isang exporting company. Sabi ko nga sa iyo, digitization lang ang ginagawa at repurposing services. Walang ibang kliyente ang Big Dipper dyan. Kung hindi ABS-CBN Hungary, mother company at iba't iba pang ABS-CBN. Kung talagang siya ay talagang eksperto sa pag-digitize,
Bakit itong tatlong ABS-CBN companies lang ang kanyang mga kliyente at bakit wala siyang ibang kliyente sa buong daigdig? Mhm. Oh. Kaya pala ang sinasabi kong, well, ito lumalabas din sa social media at maging ang sagot nila sa Senado, kasi sinasabi hindi. Ay pinayagan niya ng pesa yan eh. At maging sa BIR, ay sinasabi ng BIR na nakapagbayad sila ng mga kaukulang bayarin sa BIR at ito naman anya sumusunod sa regulasyon na pinaiiral ng pesa, Kong. Noong umpisa dyan, nung sila'y humarap sa Senado, pero nung Tama sila po. sa amin, nangako sila na iimbestigahan ito. At nangako silang sisiyasatin nila ang operations ng Big Dipper. Ito ang nakalulungkot dyan, 1 taon at kalahati ng nakararaan, hindi man lang nagtaas ng isang daliri ang BIR para tingnan ang bagay nito sapagkat ito ay hindi naman napakaliit na bagay lang. Ito ay tahasang tax evasion din. At hindi ito tinatawag na legal or legitimate tax avoidance schemes, hindi. Sapagkat kasama nila ang corporate layering at saka yung abusive transfer pricing na ang kahulugan nito ay talagang tax evasion. Diretsahan din. Oho. Eh dapat pala kung nakikinig si BIR Commissioner Dulay, bakit kaya 1 taon na mahigit hindi ho nila ina-action itong bagay na ito, Kong? Ang pagkakaalam ko rito, Jen, ay namagitan yata yung pinakamalaking accountancy firm dito sa ating bansa na pagkakaalam ko ay sila yung accountant ng ABS-CBN at mukhang meron silang kakutsaba diyan sa Department of Finance. Hindi ko naman sinasabi ay kung ay yung ating mga secretaries, kung hindi, maaaring sa loob ng Secretary of Finance ay meron silang kakutsaba. Kasi kung hindi ganon, hindi pwede sa halip ng sa harap ng pangangako nila na ito yung kanilang titingnang mabuti sapagkat naipakita namin sa napakaraming mga ebidensya na kung bakit kinakailangan kumita ng ganito kalaki ang isang kumpanya katulad ng Big Dipper, hindi naman siya exporter, wala naman siyang ibang mga kliyente at ang ABS-CBN Hungary, ni isang empleyado ay wala siya. Paano makakapagbayad sa Big Dipper ng 1.37 billion? Ni isang empleyado ay wala siya. At nangako ang BIR noon na titingnan nilang mabuti ito. Ang nakalulungkot, kaya ako inuulit, Opo. hindi lang nila tinignan ito at mukhang sarado na ito kumbaga sa kung pag-uusapan yung kanilang mga libro. Kaya masasabi natin dyan, magkaroon tayo ng pagkakataon, isa ito sa uungkatin natin muli. At hindi na siguro sa mababang kapulungan sapagkat ako'y hindi na nagpasya na makisali doon. Opo. Tayo nga ay nagpasya na pumalaot sa mas mataas na antas ng pagsiservisyo sa ating bansa. Pero kung ako lang gusto ko lang sanang samantalahin itong pagkakataon, yaman din lamang na talakay natin, yung punto na ngayon nagbabalik sila at sumasakay po doon sa isang himpilan ng telebisyon na ang mga may-ari pa naman ate, kasama niyo po sa Kongreso at isa rin pong senador, na sinasabi ngayon sa tao na ito, nagbabalik na kami, okay na kami, panoorin nyo na kami uli sapagkat yung mga paglabag na nakita sa amin ay parang baliwala na yon. Sasahin papawid na uli kami. Yan ang nakakalungkot, Jen. Para bang gano'n na lang kasimple yun. Katulad ng binabanggit natin, hindi man lang nagtangka ang BIR para ito ay tingnan muli. Ito ang kanilang imbestigahan, masusing tingnan kung ano ang nasa likod ng mga bagay nito. Para bang ang gagawin ba nila ay babaliwalain na lang ang nakita naming mga paglabag at ito nga ang kinasangkutan kung bakit hindi na sila nagkaroon ng panibagong prangkisa. Ibig sabihin, tatapik na lamang ba tayo? Hindi man lang nila titingnan muli ito, hindi nila bibigyan ito ng kaukulang pansin para makita natin kung gaano kalaki, kalawak ang pagkakamali at paglabag na ginawa. Hindi ba sila papatawan ng kaukulang parusa rito? At pagkatapos sabihin na lang basta okay, mag-a-apply uli kami ng prangkisa. Ganun ba yung tanong, Jen? Papayagan mo bang mag-apply na lang ng prangkisa ang isang
ang isang hindi nabigyan ng prangkisa sa dami ng paglabag? Hindi ba dapat ang una muna nilang tingnan ay ayusin lahat ng paglabag? Kinakailangan bayarin ang dapat na bayaran, ayusin, Oo. ayusin, pag malinis ng kanilang record, at saka pa lang sila pwedeng mag-apply. Bakit ang nangyari ngayon, magkakalimutan na lang ba? Nako. Ay, nako. Anyway, Kong, ito naman sa akin lang. Personal ko po ito. At alam ko, baka hindi naman po kayo kapares ng aking pananaw. Sana tignan din ito ni Ginoong Eddie Villanueva, Deputy Speaker din po ito, at saka itong si Senador Joel Villanueva, sapagkat ito ho namang dalawang opisyal na ito, ang laging namumutawi sa kanilang bibig ay kapakanan ng taong bayan. Pera ng taong bayan ito, dapat siguro mapagtuunan din ng pansin, sapagkat sa himpilan kung kanila, dyan nakasakay ngayon itong ABS-CBN, Kong. Buti nasabi mo yan dyan, sapagkat bago sana naisakay ang paninerbisyo uli ng ABS-CBN, tiningnan muna nila kung karapat silang sumakay muli. Sapagkat Yun. nung maimbestiga sila, hindi karapat dapat nabigyan ng prangkisa. Ngayon, ang tanong ngayon, nung hindi sila mabigyan ng karapatang prangkisa sa dami ng paglabag, kinakailangan bang pasakayin mo sila kagad kung sino man ang mayroong prangkisa nang hindi man lang tinitingnan kung ano na ang magiging pataw dito sa mga paglabag na kanilang ginawa?